cloud to server. Bakit ganun? Sabi po ng ating Vice Lab, yung deepest why daw po is hindi pwedeng maging idea. Hindi daw siya idea. Sana po na malinaw po sa pandinig nyo kasi napaka-importante po. And gustong-gusto ko talaga tong i-share doon. Pero next week may tinaining po dito tungkol dito sa deepest why mo. Hindi po pwedeng maging idea yung ating deepest why. Ang deepest why daw po is kailangan is isang naging event, no? Kailangan true to life event na nangyari sa'yo. Yung right at that moment na feel mo, ayoko nang maramdaman etong pagkakataon na to. Ayoko nang maramdaman ulit yung sakit ng pagkakataon na to. Yun yung magiging propeller nyo ika nga para hatawin si TPC. Alam mo yan? Kasi kung yun daw na feel mo and ayaw mo nang bumalik doon sa pagkakataon rin or sa pakiramdam na yun, malamang daw successful ka na ngayon. Eto ha, pakinggan niyo po. So, ibig sabihin, kung kayo may deepest why kayo and still hindi pa po tayo successful kay TPC or nahihinaan po kayo sa result mo kay TPC, ibig sabihin daw po nun, hindi pa po yan yung deepest why mo. So, I hope naririnig nyo po yung sinasabi ko ngayon kasi gusto ko din po kung ano yung naintindihan namin, kung ano yung na-realize ko mismo is maintindihan nyo din. Again, kung hindi po kayo, hindi pa sapat sa inyo kung ano yung result nyo kay TPC ngayon, this is because hindi pa po yan yung deepest why nyo. Okay? So, ang deepest why po, hindi idea. Kinakailangan po yan ay specific na life experience na talaga namang, kumbaga, durog yung puso mo every time maalala mo yun, na yun yung magiging gas mo every time nagda-drive ka kay TPC. So, meron po akong mga ilang example ng mga scenarios or mga pangyayari na maaaring makapagpa-remind po sa'yo kung ano po ba talaga yung deepest why mo. No? So, yan, mag-aano po ako. Ayan. So, maaaring ikaw po ito. So, ano po yung nakikita nyo? Bumabiyahe yung si Kuya. Hindi po yan. Ang gusto ko pong makita nyo dun sa picture is yung isang nanay or may bahay na siya yung nagtatrabaho. Diba? Meron po sa ating mga tipician kung saan yung misis po ang nagtatrabaho at tayo yung mahato sa TPC, yung mga mister yung mahato sa TPC, tama? Maari lang ha, na yan po yung isa sa mga pangyayari or isa sa mga true to life story sa buhay nyo na talaga namang nagpapagas every time you're driving TPC. Nakukuha nyo po yung ibig sabihin. Yung pakiramdam every time nakikita mo yung misis mo, papasok, magtatrabaho, hindi mo kasama matulog, hindi kasama ng anak mo sa gabi. Alam mo yon, yung naghahanap yung anak mo na saan si mama, gusto ko katabi ko siya sa pagtulog, panggabi, wala siya sa tabi mo. Ibig sabihin, diba? Kung yun yung force mo or yung drive mo kay TPC, malamang, yan po yung deepest why na hinahanap mo. Kung yan yung pinakamasakit sa'yo ngayon na makita at maranasan, diba, na pumapasok yung misis mo sa trabaho, hindi mo siya kasama maghapon or magdamag, yung hinahanap siya ng anak mo, asan si mama? Si mama yung gusto kong kasama. Diba? Kailangan kasi yung deepest why mo may kurot sa'yo. Hindi pwedeng, or family ko deepest why ko. No. Diba? Kasi kung family mo lang yung deepest why mo at wala kang pinangahawakang isang pangyayari, hindi pa daw po yan yung deepest why mo. Or maaaring ikaw tong susunod. Ba't hindi natatanggal po? I-move ko lang ha. Ito po yung picture ay karoon ng NG sa ano ko. Ano ko lang to ha. I-delete ko. Yan. Sorry na. Ayan. Maaring yung pagkakataon noong umalis si Mrs. para mag-abroad. Di ba masakit po yun sa pakiramdam? Di ba? Yung ikaw mister ka pero si Mrs. mangingibang bansa para ma-provide yung pangangailangan ng buong pamilya. Diba habang nagtitipisi ka, wala si Mrs. sa tabi mo. Diba? Kung ikaw yan, gamitin mo yan. Diba? As your deepest why, kung yan yung pinakamasakit na pakiramdam para sa'yo, kung yan yung gusto mong makuha, mapauwi si Mrs. para magkakasama, buo kayo ng pamilya mo. O ikaw ito, isang single parent,
babae ka man or lalaki, na wala kang mapaghabilinan ng anak mo every time nagtatrabaho ka and sinasideline mo si TPC. Alam mo yon, ang maiiwan lang sa bata mong anak is yung nakakatandang kapatid. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, ka-TUC? Ikaw ba yung nanay or tatay na wala kang ibang mapaghabilinan sa mga anak mo kundi yung panganay mo anak na bata pa din, no? I mean, wala pang 12 years old, pero kailangan nila sila lang sa bahay. Kasi wala ka. Kasi humahato ka kay TPC. Diba? Kung ganyan ka, kung ganyan yung nararanasan mo at gustong-gusto mo na umuwi para ikaw na yung mag-aalaga sa mga anak mo, hatawin mo paano mas malalim si TPC. Hugutin mo yung deepest why mo. Diba? Kasi alam mo, hindi mo alam kung ano bang nararanasan ng dalawang mong anak, nung tatlong mong anak habang wala ka, diba? Diba? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong i-relate sa inyo? Gusto ko mag-imagine po kayo, gusto ko magmuni-muni po kayo sa sarili mo kung yung isang scenario na pinapakita ko is your deepest why, kasi hindi pa po yan eh. Naniniwala po ako na may mas malalim pa po dyan, kagaya po ng na-realize namin. No? Okay, accept naman yung pumapasok. Ayan. Or ikaw ito, yung asawa mo nasa abroad or seaman. Alam mo yun? Ito yung ayaw mong pakiramdam, yung every time tatawag sa yung asawa mo, magkukwento kung gaano siya kalungkot kasi hindi niya kayo kasama. Di ba? Maaaring yan yung deepest why mo na gusto ko lang i-remind sa'yo kasi yung deepest why ko, madalas kinakalimutan kaya hindi para kasi kalimutan. It's just because ang sakit sa pakiramdam. No, ang sakit sa pakiramdam nung scenario na yun, na yun yung deepest why ko kung bakit ba ako humahato kay TPC. So, ikaw ba tong may asawa sa abroad? Diba? Alam mo yung pakiramdam na gustong makasama yung asawa mo kasi, syempre, asawa mo yun eh. Diba? Kaya ka nga nag-asawa para magkaroon ka ng pamilya. And yung pamilya hindi po buo yan without nung isa. Nanay man yan or tatay. And syempre, diba? Yung happiness nung bata, nung anak mo, na buo kayo araw-araw. Diba? Isa ba yan? Isa ba yan sa deepest why mo kaya mo ginagawa sa TPC? Gusto ko po kayong i-remind. Hindi lang po titingnan as deepest why yung family. Gusto ko meron kayong senaryo. Para doon kayo magpo-focus. Gusto ko yung deepest why na mararamdaman nyo ngayon talagang may growth, hindi as a whole, as a family. No? Or ikaw to, na yung mga anak mo habang nagtatrabaho ka or nagtitipisi ka is nakahabilin po kay lolo't lola. Nangangarap ka na ikaw sana yung magtuturo sa anak mo every time meron siyang module. Diba? Alam niyo po, yung mga magulang natin na medyo may edad na, hindi natin yan, kumbaga, pwedeng pilitin kung ano yung kakayahan lang ng pwede nila ituro. Pero diba, how would you love? Ikaw na yung magtuturo sa anak mo. Diba? Ikaw na yung katabi ng anak mo sa susunod na module. So, paano mo yan gagawin? Hatawid lang po natin si TPC. May isa pa po akong senaryo. Yan. Ikaw ba yung anak na hanggang ngayon umaasa pa din sa magulang? Alam mo yon, marami pong magulang na nagtatrabaho pa rin kahit matatanda na nandiyan yung mga jeepney driver, factory worker, mga teachers, diba? Hindi po natin alam yung pagod nila. Kasi tayo mga bata, diba? Malalakas yung pangatawan po natin pero napapagod po tayo. What more po sila? Kaya kung ikaw, meron kang magulang na still nagtatrabaho pa just to provide your needs. Alam mo yun, maaaring may asawa ka na pero still, di ba, gusto mo pa din, umaasa ka pa din sa magulang mo, matatanda na po sila. How would you love, no, doing TPC, mapag-resign mo sila? Di ba, yung tipong makikipaglaro na lang sila sa mga apo nila, di ba? Di ba ang sarap nun? Di ba yung every time gusto nilang magpamassage kasi medyo masakit-sakit yung mga buto nila, magagawa mo. Di ba yung gusto nilang magbakasyon man lang mapoprovide mo. Di ba masarap po yun? Di ba? I want you to dig deeper on your deepest why, mga ka-TUC. Ito, sinasabi ko to ngayon kasi, di ba, ilang
kahit ako na ilang taon na ako sa TPC and still, no, yung financial freedom na gusto ko, wake up call to for me at para sa atin lahat na ano nga ba yung pinanguhugutan natin? Bakit ba tayo talaga nag-TPC? Minsan kasi na-overlook natin, no. Before nung training, maraming nagkaroon ng nung yung deepest point nila kasi nga ako personally for me napakasakit po dun sa scenario sa deepest point ko na talagang ayaw ko siya na maaalala. Pero after ng training yun na talagang napakaganda ng training na bumalik yung pakiramdam na bakit nga ba, 'di ba? Hindi imposibleng para sa family lang eh. Totoo yun, tama yun, na yung deepest why mo kailangan, meron kang isang senaryo na talagang tatatak sa'yo. Diba? Yung tipong ayaw mo nang balikan sa sobrang sakit po sa pakiramdam. And meron po akong mga kilala na talagang sure po sila sa deepest why nila, kaya naman tingnan niyo po yung mga result nila. Grabe po yung hataw. And this is for general po ha, kung ikaw hindi ka pa po kontento sa hataw mo kay TPC, yun po ay dahil sa hindi pa po yan yung deepest why mo. So maghalongkat ka po sa sarili mo. Halongkatin mo yan. Kasi kailangan mo yan makita. Kasi pag nakita mo yan, sabi nga po ng Mentor Vice Lab, hindi mo na po kailangan pukpukin. Diba? Hindi mo na kailangan gisingin. Hindi mo na kailangan ng push. Hindi mo na kailangan ng motivation. Kasi yung palang deepest why mo, sapat na. Sapat na po yan. Diba yan yung magagas sa'yo every time nakihina ka, every time bumabagal yung takbo mo, every time binubusinahan ka ng nung nasa likod mo kasi gusto niya nang overtake sa'yo. Diba? Pero dapat ikaw yung mauuna. Yung deepest why po na yan, dapat sapat na. And sana po, dito sa maiksing slide na pinakita ko, nakatulong po ako makita niyo yung totoong deepest why niyo. Before po tayo mag-start ng presentation kasi alam ko naman po na karamihan po sa attendees natin ngayon is mga dati na SO, no? Kaya gusto ko din sana ma-share to para, 'di ba, makatulong po sa paghahanap mo ng deepest why at alam niyo yun, makadagdag po talaga ng gas, no? Baka kasi nasa mid-range lang yung gas ng sasakyan mo, 'di ba? Para mas mabilis ka po tumakbo sa karera natin sa DPC. No, so wag pong kakalimutan kahit gaano kasakit po yung deepest why kasi bakit? Yan yung magpo-force sa'yo. Ito do TPC. Diba? Ako, tinry ko yung kalimutan pero diba ngayon, araw-araw ko na naaalala. Masakit oo pero diba iba yung hataw. Iba yung drive mo. Sabi nga ni Vice Love, hindi ka na matatali. Pag yung deepest why mo na yan lagi yung bit-bit mo para gawin si TPC. And totoo po yan. Kagabi halos nahirapan po ako matulog. Alam mo yun, gusto mong gawing gabi yung umaga pero yung mata mo sukong-suko na. Parang ganun po yung pakiramdam. And sana after po nitong pinakita ko na nakatulong po ako para ma-realize natin, maisip natin, ano po ba talaga para sa atin yung ating deepest why. So yun lang po. And syempre mag-i-start na po ako. And sana po yung deepest why natin, yun din yung maging guidelines natin. Paano ba natin gagawin to? Paano ba natin i-execute itong ways of earning ni TPC? Ayan. So, happy na po ulit tayo. So, paano nga ba tayo mag-start kay TPC? Yeah, so opportunity po is now here. Hindi mo po babasahin yan as opportunity is nowhere. Alright? So, welcome po sa TPC. Telepreneur Corporation po yan. Konting recap lang. TPC po ay 9 years na and going strong. Diba? Napaka-stable po ng ating company and dapat every time ipapakilala mo si TPC. Grabe, kailangan yung build up mo is talaga namang level up. No? 9 years na po ang TPC. Wala na po tayong kailangan baguhin, hanapin pa sa TPC. Very stable po yan. At syempre, ito po yung ating administration. We have Lorenzo Virredosa. Siya po ang ating President and CEO. No? Mukha lang po siyang in-check pero pure-blooded Filipino po yan. So sa baba po, nandiyan po si Ma'am Mariel Astudillo, Vice President po for Executive Vice President po natin yan, nakatatandang kapatid naman po ng ating Tatay Press, and syempre ang ating Vice Love, ayan, pinakilala ko na.
si Sir Saji Rondayo, ang malupit nating mentor na, alam mo yun, every Monday meron tayong training, and syempre ipa-plug ko din yung kanya training. Wag pong kakalimutan umattend ng mga training niya kasi diba kahit gaano ka ka-energized or ka-motivated na gawin si TPC, may mga pagkakataon po na manghihina ka, kaya kailangan lagi ka po nga attend ng training ng ating VP. So siya po ang ating Vice President for Marketing. And syempre si Sir Leonidas Birellosa, Vice President po yan for Finance. Nakatatanda din pong kapatid ng ating Tatay Pres. And syempre ang panganay na anak na babae po ng ating President, si Ma'am Ana Lorraine Birellosa, Vice President naman po yan for Operation. All right. So branches, we do have 5 branches for all over the Philippines. So we do have Cebu branch, Quezon branch, Iloilo branch, Quezon City po, nasa malapit na po siya magbukas. Sabi nga po ni Apsara, nafe-feel niya marapit na po maging okay ang buong mundo. So still hoping and praying po na magkita-kita po tayo sa QC branch. No? Ayan po yung pinakamalapit natin na pwede puntahan. Alright, so we also have sa ating family branch. So dyan po ang pinagmulan ng ating Tatay Pres. That's why nandyan po ang main office ng TPC. Okay, company profile. So currently, meron na po tayong 8 million members. So City Stockies, yan po yung capital ng 1,242,000 and counting na po yan. Pasensya na po sa slides ko ha. Gusto ko talaga siya gawing yellow. And so mobile stockies natin, over 4,000 na po yan. Syempre TPC is a duly registered Filipino-owned company with SEC registration number CS20111-5301. So sa mga bago po na still doubting TPC anytime, pwede niyo pong i-search yung ating SEC registration number sa Google. No? Pwede niyo po yung makita. At makikita niyo po nasa kauna-unahan po si TPC, the number 1 e-loading MLM company in the Philippines. And you should be proud kung ikaw po ay TPC member na. And also, the incorporators of the company are well-equipped with multi-level marketing expertise combined with an IT expert in developing MLM system. Yan, CBT po talagang, kumbaga, gahasan na po yan sa MLM. Kaya kita niyo naman po, ang ganda po ng ating compensation plan, diba? Kumbaga, sabi nga niya, nung unang ginagawa niya yung marketing plan ng TPC po is tinodo niya. Kasi bakit? Ang alam niya kasi mahataw niya sa TPC. Diba? And without him knowing, gagawin po pala siyang isa sa may-ari ng TPC, kaya hindi po siya nakahataw. So tayo po yung nagbe-benefit sa napakagandang complan po na ginawa ng ating VP. Alright. So vision, isa sa magandang vision, company vision na nabasa ko, no, sa mga company po na pinagdaanan ko, sa mga nababasa ko po sa internet, sa mga tabloids. Ito po yung isa sa pinakamagandang vision na nabasa ko talaga. To become the largest and responsible multi-level marketing company and solution provider in the Philippines. Ang nakaka-touch po talaga din sa vision na yan is yung magiging solution provider ka. Diba? Marami pong negosyo ngayon na kumikita, pero hindi po yung intention is to be a solution provider. Ang ganda po kasi ng ginamit nila na vision, solution provider. Ibig sabihin, talagang ang intention po is to help those in need, diba, ng opportunity, diba, kasi alam ng president, ng lahat ng ating mga BODs kung ano ba yung pangangailangan dito sa Pilipinas. No? Ang Pilipinas po is talaga namang isa sa mga bansa na hindi pinagpahala pagdating po sa pasweldo, sa inflation rate, alam niyo, sa mga gamit, mahal na gamit, diba? So isa po tayo sa hindi pinagpala po pagdating diyan. Kaya yung TPC po is very Filipino talaga. Talagang swak na swak po yan sa mga Pinoy, sa mga kababayan natin na talagang gustong magkaroon ng isang magandang opportunity, diba? Para mabago po or mas mapagaan po yung ating pamumuhay. Alright, moving on po tayo to constantly upgrading system products and services to respond to the need and demands of its system owner and consumer. Talaga naman po yan, no? So nagkakaroon po tayo ng enhancement. Bakit ko po vocally sinasabi to? Para aware na po kayo. Sabi nga po ng isang mentor, pag magpapaliwanag ka ng negosyo, don't say na perfect ang system. Kasi bakit? Wala naman po talagang perfect. So kailangan alam na po nung kakausapin ko kung ano po ba yung mararanasan niya sa ating negosyo. And dapat po, syempre, alam mo kung paano mo ini-explain. Just like any other businesses po, lahat yan nagsha-shutdown. Hindi naman po shutdown. Nagkakaroon ng mga maintenance. Diba? Even computer and laptops, naglo-loading po yan, diba?
pero still ginagamit po pa din kasi tanggap natin. So sa negosyo po natin, kailangan yun lang din po yung mindset mo. Lahat ng negosyo may mga enhancement na nangyayari kasi para, diba, mas mapaganda po yung ating negosyo. Diba, even ATMs, even electric fan, diba, nasa-shutdown po yan, bumabagal. Even TV, pag pagod na po yan, kusa pong mamatay or magba-blackout po yung screen, tama? Ano pa, even mga alahas, nangingitim po yan, di ba? Pag gamit na gamit. So, lahat po talaga, dumadaan po yan sa mga downtime, and maintenance. So, accept mo po yan and kailangan lang po alam mo kung paano ipapaliwanag bakit nagkakaroon po ng maintenance ang ating company. Alright, so next, so develop and uplift its employees' personal and professional well-being. So, isa po yan sa mga sako po ng mga training, no, na ginagawa po ng ating company. Alright, so to provide appropriate trainings, yun na nga po sa bagay ko kanina, to produce quality leaders for them to achieve financial freedom through TPC's unique compensation plan. So yan, kung dati po no, nung mga normal days pa, meron po tayo mga ang tawag yan, ITFTs, trainings, build-up trainings sa office, and daw ginagawa po natin yan via Zoom, syempre, to reach out po yung mga malalayo at syempre po para matulungan po yung mga member ng TPC kung paano nga po ba, ano po ba yung dapat katangian mo para maging successful ka sa TPC. Importante po yung mga build-up na yan, ha? So kung nagpapasali po kayo, may mga bago po kayo member, hindi po sapat na natutunan nila yung 7 ways to earn. So dapat umaattend po sila ng ating mga build-up training. So very important po yan, ha? Alright, so to meet the stockholders' expectation in return of investment. So yung mga investor po natin, sila po yung ating mga mobile stockists and city stockists. And kung MS po kayo or CS po kayo, ramdam nyo po yan. Diba? Alagang-alaga po kayo ng ating company. Alam nyo po yan, diba? Mama Joanne, Mama Rosie, Proslyn, Brand, diba? Mga MS po natin. Kung meron pa po ako hindi nabanggit, ayan. Alam niyo na po na MS po kayo. Okay, legalities. Isa po sa kailangan proud na proud po tayo. Yung company po natin is legal na legal. I mean, diba? Kaya mo po yung ipag-alukan kahit saan, kahit sa mga attorney. Alam mo, wala kang hesitation na yan. Kasi sobrang legal po yan, diba? Alright, so yung mga legalities paper po natin, anytime you can request an A724, provide lang po yung ating email address, and agad-agad po, mabibigay po sa atin yan. Kasi minsan, madalas, di ba, gusto po talaga ng mga mag-awil. Meron pa nga po akong kilala, anong sabi nun? Power of attorney ba yun? Ano daw? Yan. Kailangan daw niya ng special power of attorney kasi maglalabas na siya ng 45K, diba? So may mga ganyan po talaga na syempre, diba? Hindi naman nila alam pa yung negosyo and diba? Lalo na kung nasa malayo sila, gusto nila makasiguro. So dapat ready po tayo anytime. Hingan tayo ng mga legalities papers natin, ha? So dapat meron ka po niyan. Alright. So products and services, syempre meron po tayong dalawa. Diba? Baka po nagtataka kayo, ay akala ko electronic loading ng MERS TPC, meron po tayong dalawa. Okay, and let me discuss it po. Para po sa ating e-loading, syempre ito po yung mga bigati nating partners. So we have Smart, Talk and Text. Accept ko lang po, ha. Bigay naman po sa mga co-host, paki-accept po yung pumapasok. Marami pong salamat. Ayan. So, Smart, Talk and Text, Sun, Globe, TM, and Cherry. And syempre, yung mga nagbibigatan po natin yung mga cables like satellite, signals, and GSAT. And syempre, nandyan po si MDO Willard na talaga namang pasmang-pasma sa atin. No? Kasi bakit? Ang lakas po ng volume ng transaction natin sa ML. No? Napapansin nyo, every time may papasok po na partner sa atin, mga ilang buwan, no? Meron silang tawag dito, maintenance kasi hindi nila kinakaya yung volume of transaction natin kay TPC. Diba? Grabe. Tayo po ang may pinaka, diba? Highest load sales consumption dito sa Pilipinas. Kaya tayo po ay number 1. Yes, number 1 po tayo. Ha? Number 1 tayo. Okay. So ano pa? Syempre, meron din po tayo mga online games. Ayan, patok-patok na patok po sa mga senior citizen. Excuse me po, sa mga kabataan po pala, di ba? Pag meron tayong mga, ito actually wala na to pinipiling age, no? Kaya lumakas din po talaga yung ating electronic loading dahil sa mga mobile gaming na to. Basta payo lang po, kung nagti-TPC ka, syempre hindi ka pwedeng ma-addict sa mga to. Okay, di ba?
abutin muna po natin yung ating mga pangarap and 'di ba? Kung tayo po ay stable na, 'di ba? Maghapon magdamag ka maglaro, it's okay, 'di ba? Una po muna ang ating mga pangarap. At yan. So, ito po ang ating mga tangible. So, we also have tangibles. Ito, hindi naman po ito sa pilitan na kailangan mong ibenta. So, mas maganda gamitin na lang, no? Sabi nga ni Mentor Louie, kung naliligo ka, edi magsabon ka. Diba? Meron tayong oatmeal, meron tayong kojic, lemon, at saka gluta. So, yung favorite ko po yung oatmeal kasi, diba, every time naliligo tayo, parang minsan nagugutom tayo, no? So, yung oatmeal, pag nagutom tayo, pagkapahid mo ganun, kainin mo na lang, no? So, kailangan po be the product of your own product kasi bakit? Diba? Kasi pag hindi mo po alam, baka nga po sabihin mo, kainin mo yung oatmeal. So, dapat po hindi. Kasi sabon lang po yan. At ito pa isa. May trivia pa ako isa. Alam nyo daw po ba na yung sabon natin, hindi po yan natutunaw. Ilagay nyo po yan sa batya, hindi po yan matutunaw. Opo, kahit isang linggo nyo po yung ilagay. Basta wag lang daw po lalagyan ng tubig. Ayan, so nag-joke po ulit ako. Sana po may tamawa. Anyway, yan. So, meron din po tayong food supplement na sobrang gaganda. We have moringa, serpentina, vitamin C, spirulina. Yung favorite ko po dyan, yung Restore. Hindi ko lang po alam kung available pa. And yung barley, no? So, yung vitamin C po, sold out po yan yung stock namin kasi pinapamigay ko po yan sa mga pinsan ko sa Batangas, lalo po sa mga bata. And yung inay ko po nagtitake din yan. Ang sabi nga po sa akin hindi na daw siya nag-take nung nakaraan kasi ang lakas daw niya kumain. Totoo ba yun? Sa mga nagtitake. Hindi kasi po ako nagtitake yan eh. Kasi nagda-diet po ako, joke. Super meron din po tayong massage oil. Very soothing po yun. Ang bango-bango po niyan pag nagamit nyo. At talagang, alam niyo yan, kasi naglo-long drive po kami, masakit po talaga sa binte. So, very po yan sa akin. Gamit na gamit po talaga yung massage oil. Ang sarap po niyan ipang massage. Pili ka po kung gusto mo malamig or mainit yung pakiramdam. Dalawang klase po yan. Napakasarap po ipang massage. And syempre, yung ating beverage, which is coffee, di ba? Yung mga coffee is life. Mag-enjoy po kayo sa coffee ng TPC. My favorite is po yung cappuccino. Sobrang sarap po niyan. And kung medyo hirap po kayo sa poops, yan, pwede niyo pong laklakin yung ating latte at para po sa magdamagang labanan, yan, inumin niyo po yung black coffee. Syempre, pag dumuduty po kayo as security guard, mali po kasi yung iniisip niya ng mga magdamagang labanan. Okay, at para naman po sa ating mga chikiting, syempre meron po tayong choco. Diba? Parang ano po yan? Local version ng, ano nga yun? Ano nga yung masarap? Swiss Miss. Yan, kulang na lang po ay malos. Okay, so ito na po yung ating kitaan. So gusto ko lang din po ulit na maalala nyo yung ating deepest way kanina kasi yung ating po pag-uusapan na ngayon is about na po sa kitaan. Diba? Gusto ko po habang pinapakinggan nyo po yung ating ways to earn, maisip nyo, oo nga, kaya nga baguhin ni TPC yung buhay ko. Kayang tanggalin ni TPC yung ala-ala ng aking deepest why. Diba? Yun po yung gusto natin mangyari. Yung pag magkukwento tayo ng deepest why natin, instead na maiyak po tayo, masaya po yung mukha natin. Kasi bakit? Hindi na po natin nararamdaman yung ating deepest why. Sana po ganun yung maramdaman natin. Okay, number 1. So we have the e-load selling po. Ito po yung kailangan kauna-unahang alam po every time mag-aaral po tayo ng business. Napakadali lang po nito explain. So paano yan? Diba? Every time, or kapag ikaw po ay TPC member na, syempre magkakaroon ka po ng 2% lifetime discount. Lifetime panghaba yung panghabang buhay po yung ibig sabihin. So, halimbawa po, nag-load ka ng 100 na regular, ang makakaltas lang po sa load wallet mo is 98. And makakasave ka po ng 2 pesos. Diba? Tandaan niyo po, before hindi pa kayo TPC, pag nagpa-load ka ng 100, madalas po, ang singil sa'yo is 105, tama? Or 106, or 112. Pag medyo suga pa ng konti yung tindera, no? Diba? Pero kay TPC, mag-load ka po, load mo yung sarili mo ng 98, ng 100, 98 lang po yung kaltas and may 2 pesos ka na savings. Diba? Pero kung ibibenta mo yun, syempre, magpatong ka po. Patungan mo siya. I mean, magpatong ka ng 3, diba? Or 2. Alright, so magkano po yung tutubuin mo every time na kapital ka ng 1,000? So, depende po yan. Depende po kasi, for example, ang pinapaload lang po ng mga kapitbahay mo is maliliit. Like 10, 10, 10, 10, 10. Sa lahat po ng klase ng 10, alam niya. Diba? Maliban na lang sa uto 10.
Ay, joke ulit yan. Diba? So, every time po you're selling 10 pesos of load, meron ka pong discount na 0.20 centavos. And syempre, papatungan nyo po yan. Papatungan nyo siya ng 3. So, meron ka pong 3 pesos and 20 centavos every time na nagbibenta ka ng 10 pesos of load. Diba? So, ibig sabihin, yung 1,000 mo, ilang beses yan sa 1,000, magkakaroon ka po ng 32% sa 1,000. So, ang kita mo po talaga is 320. Don't get me wrong po ha, yung kita po sa 1,000 is depende po sa kung anong pinapaload sa'yo, di ba? Siyempre, mas marami po yung 10 pesos, no, sa 1,000 kaysa mas marami yung 100 sa 1,000. Tama po ba? Yung iba po kasi pag pinaliwanagan mo nito, sabihin, akala ko 320 yung kita ko. Hindi po. So, depende po yan. No? So, yan. So, ibig sabihin, di ba, kung isang araw, kumikita ka ng 320, that is 9,600 po sa loob ng isang buwan. So, gusto ko po i-shoutout si Purisima Cachuela na nag-open po ng camp. Kumakain po ba kayo? Medyo nagugutom po ako. Ayan. So, number 2. Alam nyo ba? Diba? Na pag member po kayo, magkakaroon po kayo ng karapatan, kakayahan at karapatang mag-activate ng sarili niyong retailer. Diba? Ang bongga nyo po nun. Kasi bakit magkakaroon ka ng mga seller? Alam mo yun? Reseller mo sila. So, paano po yan? So, halimbawa, meron kang kamag-anak. Unahin mo yung kamag-anak mo ha. Kung sumali ka na, unahin mo lahat ng kamag-anak mo, kaibigan, kakilala mo. Sila muna yung alokin mo mag-retail for you. So, magkano yan? Babayaran ka po ng 300, may capital ka lang. Dapat na 1,000, kita mo 200. Diba ang ganda nun? Diba? Paano kung silver po yung kinuha mo? Kung gold yung kinuha mo, ilang activation po meron dyan? So, tanongin po si Upline. Diba? So, example ko na lang din po yung silver. So, sa silver, meron kang 50 system user activation. So, magkano nga yung capital to? 998 lang po. Diba? So, pag naubos mo yung 50, magkano meron ka? That's 10,000. Nabawi mo yung puna mo? Yes. Triple pa. Diba? Pwede ka na mag-add ng account kasi ubos na yung 50 activation mo. Diba? Pero ang pinakamaganda po kasi every time nag-activate ka, alam mo yung nakakatulong ka na to be safer yung tao na pinagbenta mo. So, bakit po safer yung sinabi ko? Lawakan niyo po yung viewing nyo. Di ba? Di ba pag nag-activate ka ng reseller, hindi na siya lalabas para magpa-load? Tama ba? Oo, kasi siya na yung mag-load sa sarili niya. Siya na yung mag-load sa family. Isabihin, ang nabawasan yung risk niya ng paglabas. Tama, lalabas na lang siya pag magpapalit-palit din siya sa'yo, di ba? O, diba? Hindi lang sila kumita, natulungan mo pa silang maging safe. Diba? Ang ganda niyan, diba? At yung activation na po na yun is lifetime po yan. So, aside po, sa personal use, syempre pwede po sila magbenta, diba? At kumita po ng patong na tres, na kagaya po ng discuss ko kanina. At ito pa yung isa sa pinakamalupit. Alam nyo ba? Na bawat isang retailer po na ina-activate nyo is may kakayahang ding mag-activate ng 5 retailer. Diba? Magkano nga po yung pinuhunan ng ating retailer? That's 300 only. Pero meron silang 5 kakayahan. And bawat isang activation po, pwede din nila o maibibenta nila ng 300 pesos. Kailangan lang po nila ng capital na 150. So 5 multiplied by 150 nakita, magkano po yan? That's 750 of income. So magkano nga po ulit yung capital? 300. Diba? Pero nung naibenta nila yung mga activation, kumita sila 750. So magkano na po yung kinita nila? That's 450. So ubos na yung activation, right? Pero may lifetime business and convenience na po sila. Diba? Maganda po ba yung negosyo? Ang ganda po niyan. Sana po na-vision nyo si TPC as katulad po ng na-vision ko. Napakaganda po niyan. Imagine, nangapital ka ng 299 magbenta ka ng isang activation, you have 200 pesos of income at kaliwaan po yan. Hindi mo yan makukuha ng sa kinsenas katapusan. No, kaliwaan po yan. Agad-agad, meron kang pangbili ng pang-lunch nyo, mag-anak. Diba? Or kung nag-work ka, may extra ka. Diba? Kasi bakit? Extra income po yan. Tama ba? Alright, that's number 2. So number 3, meron po tayong tinatawag na dealer's override commission. So, alam nyo din po ba na kapag kayo nag-activate po kayo ng mga reseller, syempre, ikaw po yung magsusupply sa lahat ng inactivate mo. So, pwede din mag-supply sa mga hindi ba inactivate, basta carry boom boom mo. Diba? Alright, so magkano po yan? Meron po tayong 1% on top na tinatawag. So, paano po yan ibig sabihin?
Kung ikaw, nagpakarga ka po ng load sa MS or CS ng 1,000 pesos, 1,010 po yung dadating sa'yo. Ibig sabihin, yung 1,000 mo, kumita na agad siya ng 10 pesos. At diba, ang ganda. Segundo mo lang ginawa yun, pero umincome ka na ng 10 pesos, eh yung 1,000 mo, lagay mo sa bangko. Tutubo ba yan ng pambili ng candy? I don't think so. Diba? Yung online banking ko nga po na ginagamit, in and out po yung pera doon araw-araw. Diba? Pero, diba, kung wala pong MLU William, malamang po yung bank account, yung online banking na ginagamit ko, doon lahat pumapasok yung 22 million load sales ko per month. Pero magkano lang din yung nagiging percentage ko monthly. Diba? Parang wala pa pong piso. Na ganun kalupit yung ganun kalupit yung bangko na sobra nating minamahal mag-save. Alam niyo yun? Isang maling perception yan tingin ko ng mga Pilipino na mas gusto nilang mag-save kaysa mag-invest, no? Bakit ganun? Hindi ko mag-gets. Siguro masarap yung pakiramdam na may ipon ka. Oh, pero mas masarap kasi yung pakiramdam na may negosyo ka. Unahin may negosyo bago yung savings. Kasi bakit? Pag may negosyo ka, very magaan na lang po sa'yo mag-save. Unlike, pag wala kang negosyo, talagang iipit ka ng pang-save. Diba? Kaya nga po savings, iniipit mo lang yan. Pero, pag may negosyo ka, hindi imposibleng mangyari na wala kang maging savings. Diba? Ang layo po sa topic, no? Anyway. So, ito na nga po. Kung ikaw po ay may active na 30 reseller na nagpapaload sa iyo ng 500 pesos again, sa 1,000, meron kang 10 pesos. Kasi 1% top up po yan. So, sa 500, meron ka pong 5 pesos. So, every time magpapaload po yung 30, active reseller mo ng 500, kada 500 po, meron kang 5 pesos. So, 13 na active reseller multiply by 5, meron kang 150 income in one day. Malinis po yan. Ano lang pong ginawa mo? Nag-supply ka lang po ng load sa mga reseller na inactivate mo or kahit hindi mo inactivate. Okay na po ba yan? 150 per day? Kung nagtatrabaho ka po, malaking bagay po yan. So, bakit? Gusto ko lang po himay-himayin, no? Wag po magagalit yung mga nagtatrabaho kasi ako po ay galing din sa trabaho. Gusto ko lang din makita nyo or ma-realize nyo ano ba yung pilit nating iniiwasang intindihin sa trabaho. Alright. Tubig. Sorry ha. Halimbawa, nagtatrabaho ka. So, magkano po yung one day salary natin? Sabihin na po natin na 500. Manila rate po tayo, 500. Magkano po yung pamasahe natin? Gusto ko mag-compute ka kung ikaw po ay employed ngayon. Gusto ko mag-compute ka, magkano po yung pamasahe mo? Magkano ha? And then magkano din po yung pamasahe mo pa uwi? Ito pa ha, hindi lang po pamasahe papunta at pag-uwi yung kukumputin natin. Magkano po yung tinanghalian mo? Magkano po yung minerienda mo? Diba? So, kung 500 po yung sahod mo, malamang po dun sa apat na yan, siguro nabawasan yung sahod mo ng mga 250, no? Kalahati agad. Ibig sabihin, yung 8 hours of itinayo mo, diba, 250 lang yung sahod. Pero itong 150, minsan hindi mo na-appreciate. Minsan naliliitan ka. Ay, coach, ang konti lang nung top up ko, 150 lang. Pero, sa trabaho, 250, 8 hours, okay na yun sa'yo, malaki na yun, tuwan-tuwa ka na. So, dapat po na-appreciate natin. At kung gusto mo po ma-appreciate yung ating top up, kailangan damihan mo po yung reseller mo or mag-upgrade ka po into mobile stockist or city stockist. Kasi bakit? Kasi pag mobile stockist ka, hindi lang po reseller yung kaya mong supplyan. Diba? Cater mo din po yung mga dealer or SO. At kung city stockist ka naman, pati mobile stockist, dealer, and reseller, cater mo po yan. So, pwede po bang uminom muna ako sandali? Ayan, so, ganun daw po talaga pag nagsasalita medyo kailangan mo ng tubig. Okay, so, balik po tayo. So, yung 150 araw-araw sa isang buwan po, that's 4,500. Maliit pa rin po ba para sa'yo? Para po sa akin, malaki na po yan. Bakit? 4,500, pwede na po yung pambayad ng bills, tama? Diba? Hindi mo pa rin po ba na-appreciate? 4,500, maaaring diba yung iba, yan po yung sinasahod ng isang buwan kasi bakit?
Di ba nagka-cut po ngayon ng working hours sa mga company, yung iba 5 araw lang may pasok, yung iba 3 araw lang may pasok, yung iba 4 na araw lang, di ba? Pero yung 4-5 di mo na-appreciate, dapat i-appreciate mo po yan kasi yung 4,500 na yan, pwede po yan lumaki kung depende po. Pag lumalaki din po yung pinapaload ng mga reseller mo. Imagine, 9,000 a month. Diba? Dagdag income. Ano yung extra income? Nagkatrabaho ka, may sweldo ka, pero doing TPC, kumikita ka, dealer's override pa lang 9,000 isang buwan. Pwede na. Pwede na yan. Bakit? Eh, wala ka sa TPC, wala ka namang 9,000, di ba? Di ba? Nakukuha niyo po ba? 1 to 3 pa lang po yan ha. 1 to 3 pa lang sa kitaan, di ba? Sabi ng iba, si Melissa, nag-discuss kanina ng TPSY, pero yung kitaan naman sobrang liit. Hindi po yan maliit. Maliit po yan kasi hindi mo lang na-appreciate. Pero subukan mo pong i-appreciate yan. Sobrang laking tulong na po yan, di ba? Marami po akong mga reseller na nagpapa-thank you just because meron po silang kinikita na 3 pesos, 15 pesos, 100 pesos, kapag nakakapagbenta ng load. Ganun po kasi dapat. We have to learn how to appreciate even the smallest things or the smallest blessing na binibigay nila. Kasi diyan ka ititest ni Lord. Di ba? Kung maliit na bagay, hindi ka maka-appreciate, eh, ano pa yung malaki? Baka malula ka. Baka hindi mo alam kung paano gamitin yung malaking halaga. Kasi yung maliit pa lang hindi mo ma-appreciate. So, learn to appreciate po. At yung 9,000, hindi po yan maliit. Diba, 9,000 po, minsan nga sweldo na po natin yung isang buwan eh, diba? So, kailangan lang po talaga natin, diba, i-appreciate po yan. So, again, recap ko lang po. So, number 1 po na ways nakita ni TPC, meron po tayong e-load selling. Number 2, system user activation. And number 3, dealers override commission. So, yan pong tatlong yan is, kapag ang intention mo lang of joining TPC is gusto mo lang mag-load, mag-activate, and mag-supply. Okay. Diyan ka, kung yan yung intention mo. Pero, kung ang intention mo is trabahuhin or makalimutan mo yung deepest why mo, makinig ka po sa 4, 5, 6, 7. Buong puso ko pong ipapaliwanag para mas maintindihan mo yung 4, 5, 6, 7 na kitaan. Diba? Para ma-match mo yung dinidiscuss ko kanina na deepest why. Ha? Minsan kasi, hindi nagtutugma kasi ang intindi mo is sobrang liit ng pwedeng kitain. Pero gusto ko, ibibigay ko yung buong energy ko ngayong gabi para lang po mag-match doon yung gusto kong makamit natin na doing TPC, yung mabago ba yung buhay natin, mapagaan ba yung buhay natin. So, eto na po yun. So, number 4. So, meron po tayong tinatawag na sponsorship bonus. So, kulang pa po itong 3, dapat po 4 yan. Bakit? Dapat po magpe-PEPS po tayo. So, ano po yung PEPS? P for promote, E for endorse, P on post po yan, and S for sharing. So, bakit po napasama yung posting or yung post? Diba, ano po tayo ngayon? Pandemic time po ngayon. And a very, 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 very convenience po para sa atin na lahat po halos is online. Diba, online, lalo na po pag linggo, lalo na po pag holiday, halos lahat po ng tao is nasa bahay kasi malamang po sa malamang dahil cost cutting po yung mga company natin, maliban po sa government, wala po yung pasok. So, yun po yung panahon na kailangang PEPS po tayo. So, ano po ba yung PEPS? Ano po ba yung makukuha natin sa sponsorship bonus? Ito lang naman po yung bloodline ng ating negosyo. Ito po yung idea kung saan pwede kang magpa-franchise ng negosyo mo without you spending another or maglalabas ka ng another na capital. Bakit? Kasi pwede kang magkaroon ng e-loading or e-loading platform sa Mindanao, sa Visayas, even abroad, na hindi ikaw yung maglalabas ng panibagong kapital. Bagkus, sila yung mag-i-invest sa'yo at eto pa. Diba? Sila na ngayon nag-invest sa'yo, bibigyan ka pa po ng company dyan ng kita. Yan po yung tinatawag natin na sponsorship bonus. So, paano yan? Every time, bawa ikaw, ang kinuha mo silver package. May nag-avail po sa'yo ng silver package. So, magkano po yung kita mo? That's 300 pesos. Okay po ha, that's 300 pesos. Maaaring ngayon, maliit, pero, kapag kasi yung member mo, kailangan yan, kung ano po yung alam mo, diba? Kailangan mapapasa mo yung knowledge mo sa kanya. Kasi,
Hindi po kasi natatapos yung ating negosyo nang basta nakapagpasali ka lang. Yun po yung tandaan, lalo na po yung mga bagong sali. Hindi po natatapos yung negosyo mo or yung yung pagkausap mo doon sa tao na yun once na nagbayad yan. Ngayon pa lang po dumadating yung napakalaking responsibility mo dun sa tao na yon kasi nag-invest po siya sa inang pera and most especially po yung trust. Kaya dapat every time po na may mapapasali ka, daig mo pang jowa mo yan. Kailangan ka-text mo yan araw-araw, ka-chat mo, katawagan mo. Bakit? Meron ka na po kasing responsibility as her or his upline. Ha? Di po porket naka-receive ka ng 300, tapos na. No, 'di ba? So sponsorship bonus every time po na nakakapagpasali ka ng silver account, meron kang ma-receive na 300 pesos. O 'di ba? Parang ano na po 'yan. Kung nagtatrabaho ka ng 8 hours, parang 6 hours of working mo na po 'yan. Pero ginawa mo lang po 'yan, 'di ba? Encoding ang dali lang po niyan. Maaring pinrospect mo yung isang linggo, pero may extra income ka 300, 'di ba? At kung yung account po na yan nag-upgrade, kasi meron po tayo mga upgradable account to Gold, me another 500 pesos ka po. So every time lang din po may mag-a-upgrade, so that's 500 pesos ulit. So bukod po yung 300 sa 500. At ang malupit niyan, meron pa po tayong tinatawag na platinum account. So every time may mag-a-upgrade into platinum, another 1,000 pesos. So gusto ko lang makuha niyo yung idea ng ating sponsorship bonus. Yung pagpapa-franchise po natin or yung pag-sponsor po natin is walang limit. Kung kaya mong, 'di ba, magpa-direct, magpa-sponsor ng 1 million members, go ahead. 'Di ba? And yung 1 million members, kung i-multiply mo sa 300, that's 300 million lang naman. 'Di ba? Nakukuha niyo po yung point ko. Wala po yan, di po namin kayo pinipigilang mag-sponsor. Kung kaya mo ng 10,000 isang araw, go. 'Di ba bakit? Yan po yung bloodline ng ating negosyo. Wag na wag titigil. Kahit meron ka ng mga team na humahataw, kahit meron ka ng mga leaders na gumagalaw, still you have to sponsor. Bakit? Diba? Hindi lang po dahil sa gusto pa natin kumita ng mas malaki. Kasi marami po sa kababayan natin yung nag-aantay ng isang napakagandang opportunity. Maaaring, no, every time maalokin mo sila, hihindihan ka nila kasi bakit? Kasi iniisip nila na gastos. Bakit? Kasi hindi pa naman nila alam yung negosyo. So, kailangan lang po, ipaparamdam mo yung totoong intention mo sa kanya. Your intention is to help and for her or his to see the opportunity na hatid po ng TPC. Diba? Kailangan mo build up yung TPC. Kailangan mo ipakita kung ano ba yung natutulong sa'yo ng TPC. Diba? Ikwento mo yung mga naging successful sa TPC. Diba? Dati lang din po yung mga ordinaryong tao. Pero, through TPC, tingnan naman po ang gagaanan ng buhay. Hindi niyo na makikita ng stress. 'Di ba? Hindi ko po sinasabi na pag marami kang pera wala kang stress. Hindi ko po sinasabi 'yan. Ang gusto ko lang po, hangga't nabubuhay po tayo, hangga't may pagkakataon po tayo to, 'di ba? To pay for the sacrifices of our parents, ang mga kapatid natin, mga tiyahin, mga pisan, gawin po natin. Kasi totoo naman po that money can't buy happiness. Pero, 'di ba? Yung makapagbigay ko or makatulong, 'di ba? Happiness po 'yon. And yun po yung nami-misinterpret ng mga close-minded na tao. Pag sinabi mong pag pinag-uusapan yung pera, akala nila kasi pag pera pangyabang lang. Alam mo 'yun, yung di po kasi nila nakikita na sabi nga po, hindi naman nakadepende sa kung anong meron ka. Ang pinag-uusapan po ay kung ano ba yung gagawin mo doon sa meron ka. For example, marami ka ng pera, mayaman ka TPC, di ba? Makakatulong ka na kahit yung taong gusto mo. Tama, and yun yung isa sa pinakamasarap po na pakiramdam. Makatulong ka ba sa ibang tao? At alam mo yun, yung every time may hingi sa'yo ng tulong, wala kang iisipin magkano ba bubunutin mo. Alam mo yun, mas masarap po yun sa pakiramdam. And yan, marirealize mo yan habang nagtitraining ka kay TPC, habang ginagawa mo si TPC, diba? Alam mo yan, kasi pag sa TPC ka, imposible kang, alam mo yan, imposible kang hindi magkaroon ng pakpak. Ibig ko sabihin, kung ako, personally, no, yung ugali ko, hindi ako, paano ba explain? Hindi ako masyadong, hindi ko ma-explain. Basta po kay TPC, parang mahawahan ka ng pakiramdam na, ng tradisyon na gusto mong tumulong. Alam mo yun? Naiintindihan niyo po ba ako? Nahirapan ako paliwanag. Pag nasa TPC ka, hindi mo na minsan intention na kumita. Ang intention mo na lang is tumulong.
Diba? Lalo na po, pag kumikita ka ng malaki. Ramdam po yun ng mga kumikita ng malaki na. Opo, gets kita. Thank you, no? Gusto na lang po nila kasi tumulong. Kasi parang, feeling ko, sa pagkakaunawa ko ha, yun po yung talagang gusto naman ng Diyos na yung tao, pag nagkakaroon, maramdaman niya kung gaano kasarap tumulong. No? Hindi na yung kung gaano kasarap kumita. Kung gaano kasarap tumulong, di ba? Sabi nga po, sharing is caring. At yun talaga yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam. No, pag naka-TPC ka, matututo ka talaga mag-share. Mararamdaman mo na lang yan. Mararamdaman mo na lang yan. And yung sponsorship bonus is hindi po natin, 'di ba? Hindi na lang talaga natin ginagawa para kumita. Gusto po natin mapakita doon sa tao na 'yon. Ano ba talaga yung natutulong ng TPC sa atin? Paano ba gumagaan yung buhay natin dahil meron tayong TPC? No, kaya 'wag pong mahihiya na mag-endorse. Hindi po tanggalin niyo po sa mindsetting niyo. Nakikita kayo pag nagpa-sponsor kayo. Dapat po ang mindsetting mo is makakatulong to sa taong kakausapin ko. Maaring kapitbahay mo yan, kamag-anak mo yan, kapatid, magulang, or kaibigan, o hindi mo kakilala. Diba? Ang laking bagay. Huwag niyo pong ipagkaib dun sa ibang tao na makita niya din kung gaano kaganda yung opportunity na meron sa TPC. Yun lang po yung gusto ko talaga sabihin. Ha? And syempre, bonus na lang po na meron tayong 300, 500, or 1,000. Sana po nag-gets niya. So, number 5 po na ating wasters. So, meron po tayong tinatawag na partnership bonus. Halimbawa, ikaw po yung sumasakay, sumasayaw na yan. Every account mo po kasi meron po yung left and right. So, pag ito, minsan no, pinapaliwanag ko sa mga kinakausap ko, so networking po yan. Yes po. So, meron po akong gustong ibigay na tips every time magkapaliwanag po kayo ng networking. Minsan kasi nami-misinterpret nila. Pag networking yan, ayoko ha. Diba? Meron din po kayong experience na ganun. Pag networking yan, ayoko. Diba? Huwag niyo po kasi banggitin pag may nag-pair. Huwag niyo banggitin kapag may nag-pair. Ang sabihin niyo po, kapag may pumasok left and right, tagalogin niyo na lang. Kasi minsan, pag narinig niyo yung pair, alam na nila na networking po yan. Ha? So, kailangan tagalogin niyo na lang. Huwag niyo pong babanggitin yung pairing. Ang sabihin niyo po sa pairing bonus is partnership bonus. Ha? Sakaling makatulong. So, halimbawa, ikaw yan. Every account mo po, magkakaroon ka ng left and right. So, halimbawa, nakapagpasali ka, nilagay mo sa left side mo or sa A-team mo, syempre yung sakit kanina, kumita ka po ng 300 kung silver yan. At syempre, pag nakita ng system na meron kang left and right, magkakaroon ka po ng partnership bonus. Since tayo po ay TPC lahat, meron ka po pairing bonus na magkano po yan? 700. So, ano pong connect nito sa deepest way kanina? Di ba po isang araw po na bayad sa atin sa trabaho, magkano? 500. Imagine po ha, kung nakapagpasali po kayo ng dalawa, aside po sa 600 na kinita nyo kanina, meron po kayong panibagong 700. So, ibig sabihin, kung nakapagpasali kayo ng dalawa, meron po kayong 1,300. Makinig po ha, 1,300. Maaaring sweldo nyo na po yan ng 3-4 na araw. Tama po. Meron po kami isang dealer sa saan nga sila, May? Sambuanga po. Siya po ay working. Pero nag-sponsor po siya, nakaka-receive po siya ng sponsorship bonus saka partnership bonus. Ang lagi niya pong sinasabi sa amin is gusto niya na mag-resign. Kasi bakit? Napipil niya na si TPC. Alam niya kung gaano lang, hindi naman gaano kabilis, no? Kung gaano ka-effective yung marketing plan. Kasi every time makakapagpasali siya, talaga namang kinikilig siya sa congratulations. Diba? Shoutout po kay Coach Wagamaka. Yan, si Joy Wage po yan. Diba? Nagtatrabaho siya pero magpo-post siya na dito daw siya masaya. Sa TPC daw siya masaya. Diba? Sa TPC po siya talagang masaya. Hindi lang sa dahil kumikita ka. Alam mo yon, magkakaroon ka ng second family, yung mamimit mo yung mga member mo na, alam mo yon, hindi mo na iisipin na hindi mo kakilala kasi nga, family member mo sila kung ituring. Diba? And yung 1,300 po is napakalaking bagay po ngayon. Dalawa pa lang po yung napapasali mo. So what if?
Bigyan tayo ng scenario. What if yung dalawa pong napasali mo, ginaya yung ginagawa mo? Kasi ganun po yung takbo ng negosyo natin. Kung ano yung ginagawa mo, kailangan gagawin din po ng mga napapasali mo. So, ibig sabihin, na-duplicate ka, nakapagpasali din sila ng tig-dalawa. Alam niyo po ba na yung dalawa mong member, kikitain niya din po yung 1,300. Kasi bakit? Ginawa niya yung ginawa mo eh. 'Di ba? Nakapagpasali din siya ng dalawa, kumita din siya ng 1,300. O pwede mo na po yan pa-abstinent na 3 araw sa trabaho. 'Di ba? 1,300. 3 araw mo nang itinayo yan sa company. Pero kay TPC, dalawa lang napasali mo. 'Di ba? Hayahay ka na niyan. Joke lang po. Wag hayahay ha. So, ang mas maganda po kasi niyan, kahit hindi po ikaw ang nag-endorse, nakapagpa-deal doon sa tao na yun, may benefits ka. Bakit? Kasama po yun sa compensation plan. Na basta pag pumasok ng left and right mo, meron kang partnership bonus, again, magkano po yung 700? Dalawa po yan. Diba? Na bumangga, di may 1,400 ka. And wag po kayo mag-alala. Yung 1,400 na kinita mo po, kikitain din po yan ng member mo. Basta, ginawa din ng member mo kung ano po yung ginawa mo. Maganda po ba yung system? Ang ganda, no? Ito po yung TPC, pag hindi nyo na-feel, hindi nyo nakikita yung kagandahan, may hirapan kayo mag-explain. Kasi bakit? Hindi mararamdaman ng kausap nyo kung gaano kayo ka-proud sa negosyo mo, kung gaano yung negosyo mo nakakatulong sa'yo. Yun yung kailangang maramdaman po every time po kayo ay nagpapaliwanag. Minsan kasi, pag ang intention mo is kumita, tingnan mo, ramdam yun ng kausap mo. Nakakakita mo lang ako eh. Kasi yun yung intention mo. Sa negosyo po natin, importante po yung puso yung nagsasalita, wag yung utak, wag yung bulsa. Kailangan puso yung nagpapaliwanag. No, hindi porket sa ulado mo yung 7 ways to earn, makakapagpasali ka ng madami. Siguro makakapagpasali ka, sige, magaling ka. Pero tingnan mo yung member mo kung may puso. Kasi pag puso yung nagtanim, puso din po yung bubungahin yan. Unlike, kapag ang itinanim mo is, ang mindset mo is gusto mo kumita, yung mga napasali mo, literal yan na networker. Networker na walang puso. And yun po yung missing piece kung sakali at mahirap po yun na makuha. Kung yun yung tinanim mo ha. Diba? Alright, so paano na lang kung yung mga member mo is nagpasali and talaga naman naramdaman nila yung deepest way nila and ayaw na nilang balikan yung deepest way nila kasi masakit. Diba? Tinarabaho po nila sa TPC, wala ka pong magagawa. Bibigyan ka po ng company 700, 1,000, or 2,000. Depende po yan sa account na pinapasok mo. And that's down the line up to infinity. Ibig sabihin, wala po yan hanggang katapusan. Imagine. Diba? Imagine, no? Yung team mo, buo na, lahat yan gumagalaw or may mga core leaders ka, alam mo kung anong nalang nangyayari sa'yo. Magtatanong ka na lang, sino nag-encode? Diba? Ang dami po kasing congratulations. Diba? Hindi mo na malalaman kaninong side ba yung nag-encode sa'yo, sino ba yung dumagdag sa'yo, malaman mo na lang, meron kang congratulations. Di ba ang sarap? Isa po yan sa mga, admit natin, no, nung sumali po tayo sa TPC, talaga nakita naman natin na possible tayo kumita, di ba? At isa po yan sa nagustuhan natin kung gaano kaganda yung compla ng TPC. At ito po yung gustong-gusto natin na maranasan. No, yung may darating na income, hindi po dapat mo maramdaman na feeling mo guilty ka kasi kumita ka ng walang ginagawa. Hindi po. Kasi bakit? Hindi ka naman magkakaroon ng tao na yan kung hindi mo pinaghirapan. Tama. Isipin mo ha. Di ba nung una, nagsumali ka, nagtatanim ka eh. Yung pagtatanim, ibig sabihin po, yung paghahanap po ng mga business partner, family members, diba, ng TPC. So, pag ikaw, diba, dumadating na lang sa yung income, wag mo makikil na kumita ako kasi wala akong ginawa. Meron ka pong kinita. Yan po ay bunga po ng pagtatanim mo before. Yung bunga po yan ng pagsasaturate mo, pagpapagod mo, naranasan mo maggutom, mainitan, maarawan, you deserve it. Minsan kasi nakakaramdam tayo na feeling natin, kumikita tayo nang hindi natin pinagpapaguran. No, pinagpaguran mo po yan. You should be proud of yourself. Diba? At yung thinking na gumagalaw po yung tao mo, credit po yan sa'yo. Bakit ikaw po yung upline? Ikaw po yung nagturo para niya gagawin yung negosyo. Diba? You should be proud po sa family mo, sa binubuong team. Siyempre, diba, bonus na lang din po talaga na meron kang income. Okay, so that's number 5 po.
ang ating partnership bonus. So number 6, isa po sa pinakamaganda pa. So tumatawag po ang aking inay. Inay, mamayang konti. Laging wrong time pag tumatawag ang aking Mother Earth. Alright, so number 6 po yung ating indirect sponsor. So paano po yan? Meron po tayong tinatawag na first level hanggang 10th level. So yung first level po, yan po yung mga direkta mong napasali. That's why, yung nakita nyo kanina is 1,000 pesos. Kasi po yan ay sponsorship bonus ng Platinum. So first level po, ibig sabihin direkta mo siyang napasali. Okay, so yung second level, para po clear ha, yung second level napasali po yan nung first level mo. Ibig sabihin, hindi mo na siya direct, indirect mo na siya. Diba? Second level mo na siya, indirect. And yung third level po, yan naman po yung napasali ng mga second level mo. At pag second level, ang marireceive mo po is 30 kung silver yan. At yung third level, 20. So, depende po yan sa kung anong level. So, sa binary po natin, iba po yung itsura. Ha? Hindi po ganito. Ito po kasi pinag-uusapan natin is yung structuring ng ating sponsorship bonus. Ang labo naman na sinasabi ni Coach Melissa. Matututunan niya din po yan. Ha? Gusto ko lang din po maliwanag po kung ano ba yung ating indirect sponsor. So, ganito lang yung illustration kapag indirect. Ha? Isabihin, na nagpasali ka, nakapagpasali siya, ito nakapagpasali ulit, ito nakapagpasali, hanggang maging 10th level mo na po yan. So hanggang 10th level, may makukuha ka po dyan na income. Kung iisipin mo po na mababaw yan, no, sobrang lalim na po yan. Di ba yung iba nga, hindi pa makaka 10th level kasi hindi siya nagmumultiply talaga eh. Hindi nagiging perfect yung makakaroon ka ng lahat ng dealer mo, hindi po nangyayari yan. I mean, madalang po mangyari yan. Kaya kung sabihin niyo po na sobrang babaw lang yung indirect, malalim po yan. Ha, ito po yung literal na basta alam ng grupo mo kung paano gagawin yung negosyo, may dadating po sa yung income. Ang sarap, no? Napapahinga ka, naliligo ka, diba? Natutulog ka, naglalaba ka, nagbabakasyon ka, meron kang indirect. Bongga. Diba? And syempre yung ating last, meron po tayong tinatawag na unilevel bonus. Ito po yung isa sa pinakabonggang kitaan ni TPC. No? So ito po yung na-receive natin monthly every first day of the month, minsan second day, minsan third day. Pero hanggat kayang ibigay po ng TPC yan ng first day kasi syempre, diba aware naman po sila na meron tayong pinagdadaanan and our company po is very generous and very understanding pagdating po sa pagbibigay ng compensation plan, di ba? So, paano nga po ba ikaw makaka-receive ng ating unilevel? So, malapit na po ulit ibigay yan. So, ganito po yan, makinig po nga buti. Ikaw, nagpasali ka po ng 5 member. So, kailangan po yung 5 member mo, maka-reach po yan ng 7,000 na load sales. So, paano niya ma-reach? Siyempre, tuturuan mo mag-activate, tuturuan mo magbenta at mag-supply para ma-reach yung 7,000. So, ibig sabihin, hindi mo lang benta yung 7,000 na requirements para po sa ating maintenance. Yan po ay pinagsama-samang load sales mo as dealer at ng mga retailer. So, ibig sabihin, kung ikaw may na-activate na isa lang retailer at yan ay tindahan, ibig sabihin sobrang imposible na hindi yan maka-reach ng 7,000 per month. Isa pa lang po yung pinag-uusapan natin. Eh yan ibig sabihin yung isang account mo. Eh. Paano kung may 10 retailer kasi isang account mo? Imposible po hindi ka makapag-maintain ng 7,000. Alright. So, pag naka 7,000 po, yung lahat ng 5 member mo, meron ka pong 0.08% sa first level and that is 28 pesos. So, mababa po yan syempre sa simula. Ako, nag-start lang po ako ng parang 8 pesos lang po ata. Pero yung sobrang appreciated ko na po. Kasi bakit? Diba, hindi naman ako nagbenta. Ang ginawa ko lang nag-maintain, pero yung pag-maintain, hindi mo naman maintain kasi obligado ka. Eh, na-maintain ka kasi nagbenta ka ng load, nag-activate ka ng reseller, eh, na-maintain ka. Bonus, meron kang Uni 1 or Uni level. Tama? Diba? So, halimbawa naman po, yung 5 na yan, kapag member din ng 5, syempre natutuwa din mag-maintain ng 7,000. Another 0.08% po yan para sa second level and that is 140. So, kung napansin mo, diba? Naging 5 times din yung income. Lumalaki po pala, Melissa. Yes po, lumalaki po yan habang lumalaki din po yung group member mo at nag-maintain po sila ng 7,000. So kung ngayon mo lang po naintindihan, dapat lahat po ng member mo ipaunawa na kailangan mag-maintain po ng 7 accounts, 7,000.
Kasi kahit po yung member mo, naka 7 accounts pa lang and wala pang team member, kaya pa din po yan kumuha ng Uni1. Pero syempre, wag mo i-expect na malaki. Ibig sabihin, kahit pa konti-konti, magkakaroon siya ng Uni1. Kasi bakit? Diba? Kasi may direct na yung top head mo. May direct na yung second account mo. Ha? Magpaturo po para alam mo kung paano ka makakakuha ng uni level kung naka 7 account ka at wala ka pang sponsor. Diba? Para ma-maximize po natin yung ating accounts. Okay. So, sa third level naman po, kung yan ay nag-times 5 ulit, dumami, nakapag-maintain ng 7,000. So, meron kang 0.05 sa third level and yan ay 437 na po. Buwanan po ito ha, baka hanapin nyo sa akin ng arawan. Buwanan po yan binibigay. 437, malaking bagay na po yan. Lalo na kung di mo naman ina-expect na meron kang uni level, di ba? Diba? Ito po talaga yung pinaghahandaan natin. Bakit ba tayo nagpapalaki ng network? Bakit po tayo nag-sponsor? Kasi bakit? Yung 6 ways to earn po na binanggit ko kanina, maaaring isang araw wala kaya tama. Maaaring isang araw wala kang activation. Pero dapat hindi maaaring isang araw wala kang benta ng load ha. Maaaring isang araw wala kang na-activate. Maaaring isang araw wala kang na-sponsor. Maaaring isang araw wala kang naging pairing bonus. Pero ang maganda po kasi, monthly meron tayong inaasahan. Yan po hindi tawag natin na pension. And tingnan mo po ha. Pag yan, continuous lang po yung paglaki, times 5 pa lang po ito ha, pwede ka pong kumita ng 100 million pesos. Ayan. Siyempre, dahil sobrang laki po niyan at 9 years pa lang po yung company, wala pa pong nakakaabot ng 100 million. And kung napapansin nyo ko po, kapag tinotal po yan, first to 10 level, yan po ay 1%. 1% po ng total load sales ng buong grupo mo. So kung magaling ka po sa competition, diba? At alam mo po yung load sales ng buong team mo sa loob ng isang buwan, alam mo na kung magkano yung uni level goals na darating sa'yo. Diba? Exciting yun. Hindi ko na kinukumpit yun, sakit ka sa ulo mo. Ano, dumating yun. Hindi yun, diba? Kidding aside lang po. Diba? So, gusto ko lang din po ipagmalaki yung mga nakaka-receive ng malaking uni level po sa TPC. Siyempre, unahin ko na po ang ating mentor says, no? So, meron po yung 6-digit na uni level po monthly. Diba? Si Access po, wala po yan talagang sarili pamilya, pero diba, nakakatulong po yan sa iba't ibang pamilya na kanyang sinusuportahan. So, yan po yung sinasabi ko kanina na kapag ikaw, kumikita ka na po ng malaki kay TPC, hindi mo na maiwasan tumulong. Yun na lang po talaga yung magiging main priority mo, lalo na kung, diba, hindi mo naman masyadong kailangan ng pera. No? Meron pong ganyan sa TPC na hindi naman nila masyadong kailangan ng pera, pero gusto nila tumulong at gusto nila katas TPC yun. Diba? Ayaw nilang iasa yung pagtulong sa binibigay lang po ng magulang at ng kung sino man. So gusto nila kung tutulong sila, pinaghirapan po nila yan. And syempre, bagitin ko po si Mentor Louie na kung friend niyo po sa FB, nagpapagwapo siya ng isang bonggang-bonggang Danchus place. Ibig sabihin yan po ay parang resort, no? Hotels and resort. Sobrang laki naman po. Saan po galing yan? Katas TPC po yun. Imagine, you're earning at halos kulang-kulang po, 3 million po galing po sa Uni1. Di ba ang hirap po gastusin no? Pag wala ka po pinapatay yung resort, hindi mo pumuubos yung 3 million. Naiisip mo po ba yung 3 million pesos? Diba ako nga po, masaya ako dun sa Uni1 ko kahit wala pa po 5,000. Masaya na po ako dun. Bakit? May 5,000 ko every month. What more pa yung 3 million? Diba sobrang laki po nun. Baka pwede ka nang mamudmud sa isang buong barangay. Diba? And wag po kayong mag-alala kung yung TPC po, ginagawa natin, tinatrabaho natin with tamang structuring, tamang mentoring, tamang process po, doon po tayo papunta sa 3 million per month. Imagine, 3 million per month, paano mo po ubusin yun? Diba? 3 million, hindi mo na po maiisip yung deepest why mo na dinidiscuss natin kanina. Wala na po yun. Hindi na po yung kukulot sa sarili, sa puso mo. Kasi bakit? Stable ka na eh. Bibigyan mo lahat ng pangangailangan ng family mo. Again, hindi ko po sinasabi na pera yung sagot sa lahat ng problema sa mundo. Hindi po, hindi. Yung pera, makakatulong po yan para mas mapagaan yung buhay natin, di ba? Tsaka yung pera po makakatulong para mas makapagpasaya po tayo ng tao. Hindi dahil sa material na bagay. Yung pagtulong nga po yung sinasabi ko. Diba, paulit-ulit ko po yung sinasabi, yung pagtulong. Kasi yun po yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam. And kahit ikaw po, hindi ka po kumikita, by sharing TPC, na mapakilala mo yung si TPC, ibig sabihin po, nakatulong ka na. Diba? Thanks to yourself.
Thank you, self. Nakatulong ka. Bakit? Nakapag-endorse ka ng negosyo eh. Di ba makapagbenta yun ng load, may 3 pesos siya, nakatulong ka hindi. Nakatulong ka syempre. Bakit? Kumita siya 3 pesos eh. Di ba kung walang TPC, magkakaroon ba siya ng 3 pesos? Syempre hindi. Di ba? Thank you, self ka dapat. Alright. So yan, so dahil nag-earn ka na ng million, syempre kailangan alam mo kung paano mo i-monitor yung earnings mo. So bukod po sa text notification na ma-receive natin, syempre pwede ka rin po mag-open ng ating web account. Kung paano po mag-open ng web account, meron po tayong video sa ating TUC group. So pwede nyo po yung bisitahin, no? Huwag nyo na lang pong pakinggan. Ayan, meron din po tayong personal online account. Yan, www.tpcph.com. Kung gusto niyo pong maging update pa sa TPC, for example, may gusto kayo i-search ng city stockies ng area na to, mobile stockies, kung gusto niyo pong marinig yung mga kwentong TPC, meron po available po yan lahat sa ating site. Yung mga forms ng TPC na rin, andyan po yan lahat. Alright, so bukod po sa 7 ways to earn, meron pa din po tayong isa pa, yung Uni Level 3 na tinatawag. Napapansin niyo po pag nag-handsign tayo ganito. Kasi meron po tayong Uni 1, Uni 2, and Uni 3. So yung Uni 1 po, yung kanina, yung Uni 2, din po yung ating tangibles, na hindi po natin masyado paramdam. Pero napakaganda din po niyan. And Uni Level 3, yan po yung nakukuha natin every time. May nagbabalance, may nag-help, may nagko-convert. Ibig sabihin, meron po tayo nagiging transaction. Even kapag may nag-convert, may nag-encash, meron po kasi yung mga corresponding charges. For example, sa balance. Pag nag-balance ka, pero parang ngayon halos hindi ko sure ha, parang nakapag-balance ako nung wala akong charge. Paki-ano din po ha, paki-check din po. Parang hindi ko din alam. Na 2 pesos. Pero yan po ay ngayon, Uni Level 3 po ngayon. Diba? Every 20th of the month po yan binibigay. Sabihin kung kaltasan ka ng 2 pesos, yung 50% po niya na 1 pesos, ibibigay po sa'yo every 20th of the month. So, congrats po sa mga naka-receive po ng Uni Level 3 for today. You're doing great po. Ibig sabihin, kung meron kang Uni Level 3 kasi bakit? Maaring may nag-encash sa team mo, merong notification ng sipan to ipan sa team mo, kaya congrats po sa'yo. Okay, so inheritance program, isa po sa paborito kong feature, uniqueness po ng TPC, yung inheritance program. Kasi syempre, diba, isa sa mga worries natin, pag nawawala tayo, pag yung isipin natin every time mawala tayo sa mundo, 'di ba? Paano yung family mo, or kung may anak ka, or kung single parent ka na wala ng partner sa buhay, paano yung mga anak mo pag nawala ka? Hindi natin masabi, 'di ba? Life is 'di ba, full of surprises. Hindi mo alam kung bukas makalawa nandiyan ka pa, pero kung nagti-TPC ka and you're earning, no, malaki na sa TPC, 'di ba? Well protected yung family mo. Bakit? Kasi yung account mo sa kanila po yan mapupunta. And kahit hindi po maalam yung anak mo mag-network, ibibigay po yan ng company sa family mo. Diba? Kasi pinagpaguran mo po yan. Ikaw po yung gumawa yan. Sabi nga po, ikaw yung CEO ng sarili mong kumpanya. Sa'yo yan eh. Negosyo mo yan. Kaya ikaw at family mo dapat yung makikinabang dyan. So, ang ganda po talaga ng natin, ng company natin. And sana, diba, isa po yan sa pinagyayabang natin every time po, diba, na tayo ay nagpapasali. Meron po akong isang na-deal nang dahil lang po sa inheritance program. Dati, nakakapagpalili po ako because ng insurance ng gold. Diba? Pero ngayon, eto po talaga yung yung niyayabang ko talaga yung inheritance. Diba? Sabi nga po ng mga training, pag nag-sponsorship ka, tirahin mo siya sa pinakamahinang side niya, yung weakness niya. At ano yun, syempre, kung ano pong may iwan sa family niya once na siya ay mawala. Pag ginamit niyo yan, pay in po yan. And syempre, if you want to earn big, you have to start big. Pero syempre, sa TPC, pwede ka pong mag-start ng small and then pwede ka pang mag-add ng mag-add hanggang lumaki na po yung, diba, investment and syempre yung ating kita. So, halimbawa po, single account ka, okay lang, start ka single account. Kahit naman po ako, single account ako nagsali, diba? Bibihira po ako sumasali sa TPC na maintindihan agad. Nayayaman ka sa TPC, diba? Usually, try mo na isa. Okay, try ka muna isa. So, for example, try ka ng isang account. Kapagpasali ka 20, nilagay mo sa A team mo. Pagpasali ka ng 20, nilagay mo sa B team mo. So, magkakaroon ka ng partnership bonus. So, 20 multiply po natin sa 700 dahil yung partnership bonus po natin is 700 pesos. So, magkatapos yung kinita mo, that's 14,000 pesos. Not bad, di ba? Isang account, kumita ka 14,000 pesos, nakapagpasok ka ng 40 na tao. Okay. One account, okay. Sige, 14,000, di ba?
Magkano ang kinapitalan mo? 3,000. Magkano ang income mo? 14,000. Di ba? Okay, makakapag-add ka na ng account. Eto, tinry mo 3 accounts. Ang ginawa mo, syempre, nag-sponsorship ka ulit, di ba? Pwede mo kasi i-compare kung magkano yung diferensya. So, 3 accounts, nagpasali ulit ka ng 40, di ba? Tatlo nga po yung account mo. Ibig sabihin, kung tatlo yung account mo, 3 beses ka kikita. Kasi bawat isang account, kumikita po yan. Yun po dapat yung naiintindihan natin sa TPC. Eto ha, may isa kang account. Naranasan mo kumikita ka, di ba? Every time nagpapasali ka, nagpapasponsor ka, nagkakaroon ka ng partnership balls, kumikita ka, di ba? So, dapat naiintindihan mo na kapag nag-add ka ng account, kikita din yung add mo account. Minsan kasi sasabihin mo, nahihirapan ka kasi hindi nila naiintindihan. Diba? Minsan, nahihirapan tayo magpaliwanag bakit kailangan mag-add ng account. Yun lang sabihin mo, hindi mo ba nakita na kumita ka dun sa isang account? Di ba kumikita yung account mo? Di pag nag-add ka ng isa, kikita na naman yung account mo. Isa yung account mo ngayon, naging 3, di 3 times yung kitaan mo, di ba? So, ganun lang po. Diba? Pwede po yan sabihin mo kung halimbawa nahihirapan ka magpa-add ng account. Kasi bakit? Totoo naman. Kada isang account mo kumikita, tingnan mo to, 3 account mo, nag-invite ka lang din ng 40 people. Magkano po yung naging total income mo? Di ba? 28,000 po yan. Ibig sabihin, kung kanina 14,000 kinita mo sa isang account na tinry mo pa lang muna, tapos nag-open ka ng 3 account, ganyan ginawa mo, di ba 28,000? Yun lang po yung kailangan mong maintindihan. So, ibig sabihin kung ikaw, dealer ka at isang account mo pa lang, ngayon pa lang, mag-add ka na po ng account. Huwag mo na po hayaan na may masingitan or may ma-encode agad under mo. Sira yung network mo. Diba? And hindi mo na po yan mababago. Wala na po yung, pa-erase naman yung isang account na pumunta, hindi po pwede ganun. Kung ikaw, isang account ka pa lang ngayon, ipinapaintindi ko na po sa'yo na bago ka magpasok ng member mo, add account po muna tayo. So, meron po tayong mga strategies na ginagawa para hindi po masyadong mabigat yung pag-add ng account. Kasi sabihin mo, another 3,000, akala ko nag-invest na ako, okay na. Tinuturuan ka po namin kung paano ka mas ikita. Di ba? Hindi mo naman makakamit yung mas maaga ang buhay. Hindi mo na makakalimutan yung DPSY mo. Nang isang account ka lang ang utang na loob. Hindi po pwede yun. Ang tagal po niyan. Bakit ko po sinasabi? Naranasan ko po yan isang account. Naranasan ko po yung 3 account. Yes, meron na po akong sa top account ko po, meron na akong kulang-kulang 500,000 na commission. Pero ang tagal, 4 na taon ko pong binuno yan. And ayaw ko pong maranasan mo na 4 na taon mo pong bubunuin yung 500,000 kung kaya po yan ng 6 na buwan lang ng 7 account. Sana po naiintindihan mo yan. Ha? Imagine, 7 accounts, kaya bunuin yung binuno ko ng 4 na taon ng 6 na buwan lang kasi kaya po talaga yan. So, huwag kang mag-settle ng isang account lang. Diba? Kailangan paramihin mo yung account mo. So, ito yung sinasabi ko, yung 7 accounts. Ito po yun. Ito po yung pinaka-magandang account na dapat meron ka. Alam mo, kung ikaw nakikita mo yung mga upline mo kumikita, huwag ka titigil. Huwag ka titigil na isang account ka lang, 3 account ka pa lang. Gawan mo ng paraan. Ipangutang mong kinakailangan. Bakit? Kikitain mo po yan. Promise. Pero yung promise ko po nakikita ka, dapat meron kang gagawin na hindi yung Melissa, 7 accounts ako, na sino yung kita ko, paktay tayo dyan. Hindi po dapat ganoon. Gagawin po natin ang lahat para kumita ka. Basta tulungan mo kami and tulungan mo yung sarili mo na ma-workout mo si TPC. Okay? Kasi bakit? Pag 7 accounts po, maganda yan. Diba? Tingnan nyo po to. Same lang din po ng in-invite mo kanina. 40 person in total po yan. So, every account, may kita ka kagaya niyan. Yung account 4 mo, kumita 3,500. Account 5 mo kumita ng 3,500, account 6 kumita ng 3,500, account 7 kumita ng 3,500. Bakit? Every account 4, 5, 6 mo po kasi meron niyang left and right na tig-5. So yung tig-5 multiply by 700, bakit 700? Yung partnership bonus po ng ating silver account is 700. Kaya po naging 3,500 yan kada account. Malinaw po yan ha. Diba? Ang linaw po ng pagkaka-explain. Kung malabo po, hindi ko alam bakit malabo. Okay, so etong account 2 mo, nasa ilalim po yung account 4 and account 5 mo na meron kang tig 10 naman left and right. Tingnan mo po itong laser
laser beam ko. Laser beam. 10 po yan and 10 din ito. So again, yung 10 multiplied by 700 na partnership bonus po ng silver. So magkano po yan? That's 7,000 pesos. Kita mo ha, yung 4 na account mo sa back, kumita po yan. Yung account mo sa taas, kumita po another 7,000. So yung isa na meron ding tig 10 left and right, again, another 7,000 pesos. Okay, meron ka pa pong isang account sa taas. At yung isang account mo sa taas, meron po yung tig 20. Nakikita niyo po yan? Etong 4 na 5. So, 20 po yan na nasa kaliwang side mo at 20 din sa right side mo. Ibig sabihin, mag-prepare po yan 20 multiplied by 700. That is 14,000 pesos. And ang total po niyan is 42,000 pesos. 7 accounts. So, di ba? Yung 1 account kumita po ng 14,000. So yung tri-pack account kumita ng 28,000. So yung 7 account 42,000. Sabi, Melissa, illustration lang naman yan, hindi naman yung totoo. Totoo po yan ha. 'Di ba? Again, kung yung isang account mo kumita or tumunog na yan ng partnership bonus na 700, kailangan na intindihan mo na kahit mag-add ka ng 10 account, okay lang kasi bakit? Kikita po yan eh. Kikita yan. Siyempre, lalagyan mo yun ng tao, kikita yan. Diba? Yung iba, nangihinayang mag-add ng account, wala pa akong pera. Tapos pag nagka-pera, ayaw pa din. Kasi bakit? Hindi nila makita. Dapat nakikita mo po yan. Kumita na nga yung isang account, may bakit ba hindi kikita yung isang account? Hindi po yan kikita kung di mo workout. Pero wina-workout mo eh. Nakakapanghinayang lang na ang dami-dami mo ng tao, pero 1-3 account mo pa lang din. Kung ikaw, isang account mo pa lang, 3 account mo pa lang, again, gawan mo po ng paraan na makapag-7 account. Huwag mong antayin na 100,000 tao na meron ka bago ka pa mag-7 account. Huwag mo nang antayin po yung utang na loob. Sayang. Sayang po, kailangan 7 account ka. Diba? Okay lang gawa ng paraan, okay lang mangutang. Bakit? Kaya mo po yan bayaran eh. Diba? Mangutang kayo ng 45,000. May income na po agad yan, 6,300. Tama ba yung computation ko? 6,300. Diba? Less tax po ha. Baka hanapan nyo kung pag hindi nyo ni less tax. Diba? Mangutang ka ng 45,000, may pambayad ka agad. Tapos hatawin mo agad. Ilang pairing po kasi agad yan. Bayad ka na agad ng 45,000. Ang maganda po, nakaposition na po yung account mo. Ito po yung account kung saan makukuha natin yung mga inaasam natin na kagaanan sa buhay. So, wag pong mag-aasam, isang account ka, mababago yung buhay mo, utang na loob. Wag po, magagalit ka lang sa upline mo. Kailangan naka 7 account ka. Kung naiintindihan mo po yung negosyo, dinidikdik ko po yan. 7 account po dapat meron ka. Diba? To maximize your potential. Diba? Sayang naman kung di yung may experience yung 3 bangga, 4 na bangga. Diba? Sarap po kaya yun. Isang pasok mo lang, 3 bangga. Pak, magkano po yan? 2-1. Diba? So, kung isang account ka lang, magpasok ka, 700 lang. 7 account yan, pak, 2-1, pak, 2-8. Diba? Ang sarap po kaya yan. Okay, so, syempre, same number of people, same effort, pero sobrang iba po yan ang resulta. So, paano maging system user, ginawang retailer, system owner, syempre, kailangan mo ng time. So, bumaba. Kailangan mo ng time. So, very important po yung time, especially pag meron po tayong mga Zoom, SOP, Zoom training, sobrang importante po yung time. Minsan, yun po yung kinukulang sa atin. So, meron po tayong mga pang-capital, tama? Given po yan. Diba? May pang-capital po tayo. Okay, may pang-capital ka, pero kailangan po ng oras. Diba? Huwag po kayong papayag na meron po kayong, ay, may tumatawag. Nagulat ako. May tumatawag. Mga nagpapaload po siguro na. So, okay lang. Diba, yung negosyo po natin, kailangan ng oras. Oras para aralin yung negosyo. Oras para aralin yung negosyo. At oras para aralin yung negosyo. Importante po yan. Bali, wala po yung capital mo kung hindi mo paglalaanan ng oras ang ating negosyo. Kasi bakit? Diba? Walang ano po yan, walang katapos ng pag-aaral. Hindi ko po sinasabi na mag-review ka na mag-review. Kasi learning process po. Diba? Yung ating negosyo. May tumatawag.
Sorry. Ouch. Sorry pa, papanawagan ko sa tumatawag, masakit po sa tenga. Mamaya na lang po ha. So yan na yung oras po, napaka-importante po sa ating negosyo. And syempre yung effort. Effort po para saan? Hindi na po namin ikaw hinihiling magpunta ng office para umattend ng training. Hindi ka na po namin hinihiling na lumuwas galing probinsya, papunta dito sa Manila para umattend ng training. No. Ang kailangan mo na lang, open mo yung cellphone mo, pumunta ka sa Zoom, pumunta ka sa FB, makikita mo na po lahat ng kailangan mong matutunan sa negosyo. Effort po, di ba? Parang hindi na nga po effort yun. Bakit? Eh, yung cellphone naman, lagi-lagi mo namang hawak kayo. Pupunta ka lang ng Zoom. Effort bang matutuloy? Hindi ka nga pinawisan. Diba? Sumakit po ba yung tenga nyo kakapanginig ng boss ko? Siguro po. Pero, for me ha, hindi pa po effort na matatawag yan. Nag-effort ka para sa akin kung nagpunta ka pa ng town proper kung para magka-signal. Alam mo yun? Yun yung effort for me. And appreciated ko po yan. Pero, kung ikaw given na lahat ng resources mo, may internet ka, may cellphone ka na maganda, and yet, hindi ka pa rin maka-attend or umattend ka, pero konti lang effort for niyan. Ang effort sa akin, yung busy ka, may ginagawa ka, nag-aalaga ka ng anak mo, nagluluto ka, pero nakikinig ka at iniintindi mo yung sinasabi ko. That's effort for me. Minsan, no, kulang yung effort natin. Minsan, feeling mo, para sa ibang tayo yung ginagawa mong effort, no? Para sa'yo yan, negosyo mo yan. Kaibigan, di akin yan, negosyo mo yan. Diba? Yun yung gusto kong ipaalala. Kung mag-i-effort ka sa negosyo mo, okay, para naman sa'yo. Hindi naman yun para sa akin. Hindi yun para kay Apply, hindi yun para kay Mentor, para sa'yo yan. Negosyo mo yan eh. Ikaw naman yung matututo eh. Diba? Ikaw yung makakagamit niyan. Ikaw yung makakapagturo niyan sa mga member mo, diba? So pag hindi mo in-effortan yung pag-aaral sa negosyo, ikaw din naman yung nawawala, hindi naman kami. Pero kami, syempre we keep on reminding you, diba, na kailangan mag-aral ka kasi love ka namin. Mahal ka namin eh. Syempre pinasok ka namin sa negosyo, pamilya ka namin, so kailangan kami. Diba? Pero syempre, hindi ibig sabihin na palagi ka namin pinupush or nire-remind is hindi mo na gagawin yung part mo. Diba? Kailangan syempre meron kang initiative na mag-aral. Diba? Mag-learn yung negosyo natin. Mag-invest ka ng knowledge para sa'yo. Again, para sa'yo yan eh. Para sa'yo, diba? Hindi naman para sa akin. Diba? Diba? Para one day, sisihin mo naman yung mga upline mo. Kasalanan mo to, bakit ako yumaman? Bayad na po kami doon. Diba? Makita ka lang po namin na nag-okay ka, diba? Naging successful ka, bayad na po yung mga mentor, sila BP, sila access. Diba? Sapat na po sa kanila na makita tayo na hindi tayo namumblema, alam mo yun, na meron tayong masaganang pagkainan, nakakatulong tayo sa iba, okay na yung buong team, doon tayo makakabayad. Kasi bakit? Tumutulong po sila nang wala namang kapalit. Diba? So dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung hindi nga po tinatawag na responsibility yan eh, kasi sa'yo naman yan. Unawain niyo po na yung ginagawa niyo, pag tinatap kayo ni Upline, hindi po yan utang na loob ni Upline na gumalaw kayo, hindi po para sa'yo yan. Again, negosyo mo to, hindi ko negosyo yan. Oo, pinasali ka na, pero negosyo mo pa din yan. Ikaw yung kikita, pag kumita ka ba ng 1 million, kukunin ko ba yung kalahati? Siyempre, hindi naman. Sa'yo po yan, buong 1 million, sa'yo po yan. Ha? Kaya, push yourself. Sabi nga po ni Vice Love, hindi po kailangan lang na push yourself. Dapat push yourself beyond daw your limits. Ibig sabihin, talagang todong-todo, 100%, 200% ng kalakasan mo, ng effort mo, bigay mo kay TPC. At syempre, kailangan po yan ng cellphone. Kung wala ka pong cellphone, wala po tayong pinag-uusapan na negosyo ngayon. Gets nyo na po yan, yung cellphone na yan. Okay? Hi po kay App Imelda Asayas na naka-open ang cam. Hello po. Ayan, so starting capital, kung gusto mong maging sinisaki, syempre kailangan mo magkaroon ng 1 milyon. Ang laki po yan. Pero yung 1 milyon mo naman po sa bangko, hindi naman po kikita yan nakagaya ng kinikita ng DTC. Pero yun po ay naka-freeze ngayon ha. Okay, so eto po muna tayo sa ating mobile stockies, that's 300,000. Yung 300,000 mo po, kung i-work mo po yung negosyo, agad-agad, balik po yung income. Pag-invest mo pa nga lang po, ang laki na po ng return of ano may investment mo. Diba? Halos kulang 120,000 na po yan, kung di po ako nagkakamali. Okay, so kung wala pa po tayong pang mobile stock, syempre pwede ka po mag-start ng 1 account, 3 account, or yung ating 7 accounts. Depende po yan. Pwede pong 21,000 or pwede pong 45,000. Depende po sa'yo. Diba? Kung gaano po gusto mo kabilis
makita yung result mo kay TBC, yan po ay account ang pinag-uusapan. At syempre, after ng account, yung hataw mo ang pag-uusapan natin. Diba? So, ito yung ating mga packages, inclusion ng ating packages. So, nandiyan yung 21,000. Yan yung kumita po kanina ng 42,000. Syempre, meron po yung inclusion na 7 account. Diba? And meron na rin po yung income na 4,700 na pwede mo nang i-encash through bank or i-convert sa load. So, wag na po muna tayo mag-convert ng load. Mag-convert tama po ng load. Ipunin po natin. Pa-encash po natin yan. Gawin po natin check eh. Diba? And 350 system user activation na pag nabenta mo sa halagang 200, meron kang, I think parang 74,000 po yan. Diba? 74,000 tama po natin doon sa magkanong capital mo, 21,000. Ang laki po ng kinita na. Okay. So, yung kumita po kanina ng 28,000 sa eto po yon. 3 heads po yan. Meron ka na pong 150 system user activation na pag-ubos mo ng 200 pesos. So, magkano yan? 30,000 pesos. Diba? So, mga paital ka ng 10,000, kumita ka 30,000, may kita ka 20,000 pesos. Diba? Then, may outright income na rin po yun na 1,300. Okay, so para naman po sa isang head, meron po yung 50 system user activation na pag nabenta mo ng halagang 200, meron kang 10,000 pesos. Ang bilis ng bibig ko, no? Mabilis po talaga ako magsalita. No? So, yan. So, meron din po yan, syempre, na marketing tools na nakikita niyo po sa ating screen. And syempre, pag nakuha niyo po in actual yung ating package, pwede niyo po bisitahin. At syempre, yung brochure po dyan, may makikita po kayong maliit na notebook. Pag hindi po yan pahaba, malapad, binubuklat po yan at binabasa. Ha? Hindi po yan pinapakain sa anay. Binubuklat po yan. Bago po magtanong sa upline at sa nagpasali, kung meron kayong tanong, buklatin niyo po muna yung brochure na yon. Kung hindi po naiintindihan, okay, call the upline. Yan po ay pinrovide as marketing tools para meron po tayong reference. Just in case, meron po tayong mga katanungan. Magkano nga ba yung ating sponsorship post? Magkano nga ba yung ating partnership post? Lahat po ando doon na po sa brochure natin. Ha? Binabasa po yan, hindi po yan tinatago. Okay, so patapos na po ako. So bago po ako matapos, again, gusto ko pong alalahanin niyo muli ang ating TPESY. So bakit natin hahatawin at gagawin po si TPC is para po isang araw magkasama-sama po tayo ng ating pamilya buo at hindi na po kailangan na merong isa na mawawala just because magtatrabaho abroad or magtatrabaho dito sa Pilipinas. Isa po yan sa kaya natin gustong trabahoin si TPC para po magkasama-sama tayong buong pamilya. Alam mo yun? Yung everyday, pagising mo sa umaga, kompleto kayo, sabay-sabay kayo magbe-breakfast, sabay-sabay kayo mag-lunch, sabay-sabay kayo magdi-dinner, sabay-sabay kayo magmimerienda. Kompleto at masaya. And dapat po na i-enjoy natin yan habang bata pa po tayo. Hindi ko po sinasabing mag-asawa kayo ng umaga. Ang sinasabi ko po, maging masaya po habang bata, kasama po yung pamilya, di ba? Marami po tayong kababayan na nakakapagretiro ilang taon, 63, 65, doon pa lang sila nagkakaroon ng pagkakataon na makasama po yung pamilya. Wag niyo pong ipagkakait sa sarili mo at sa pamilya mo na makasama po sila ng maaga. No, na makasama mo, yung lahat ng oras mo kasama mo sila. Kay TPC po, posible yan. Kahit hatawin mo pa si TPC, kayang-kaya mo isama yung buong pamilya mo. Kasi bakit? May sarili kang sasakyan habang hinahataw mo si TPC. Meron kang pamasahe papuntang Mindanao kapag susupport mo yung team mo, kasama yung family mo, all expenses paid by TPC, katas TPC, at bukod sa hataw, di ba? Ang sarap nung makakapamasyal-masyal tayo. Ginagawa na po yan ng ibang pamilyang matagal na pong hinahataw si TPC. Kaya ikaw, hatawin mo po si TPC. Kita mo naman eh. Alam mo naman na may kumikita kay TPC. Bakit di mo pa hatawin? Anong inaantay mo? Si upline? Huwag kang dumipende kay upline. Bakit? Di naman yung utak mo, yung utak ni upline. Magkaiba kayo ng utak ni upline. Diba? Kung si upline mo hindi gumagalaw, dapat wala kang pakialam. Bakit? Hindi ka naman bibigyan ng pangkain ni upline eh.
Hindi naman pagre-resignin ni Upline yung asawa mo na nagtatrabaho. Hindi naman po uuwiin ni Upline yung asawa mo nasa abroad para makasama mo. Hindi, ikaw yung gagawa nun. Ikaw yung gagawa nun para sa sarili mo, para sa family mo. Diba? Wag kang nakadepende lang kay Upline. Pero pag si Upline, nakikita mo mahataw, sabayan mo. Bakit? Kasi kung anong result ni Upline, makukuha mo din yan. Bakit? Kasi ginagawa mo yung kung ano ginagawa ni Upline eh. Kung anong result ni Upline, makukuha mo din yun. Kasi bakit? Duplicated mo si Upline mo. Alam mong nasa right track ka. Diba? Yun dapat yung ginagawa natin. Diba? Minsan, nakakalungkot isipin na kailangan pang mag-live ng mentor natin. Kailangan pang mag-live sa atin para saan? Para i-remind tayo. Remind tayo sa hato kay TPC, which is dapat hindi na po na ginagawa. Yung responsibility ng Upline na mag-remind, oo, pero responsibilidad mo po yung sarili mo. Alam niyo po kaya maraming nababurn out sa networking is because hindi nila matanggap yung realidad na, alam mo yun, na kailangan pa silang i-remind na humataw na dapat hindi naman. Again, buhay mo po yan, pangarap mo po yan, deepest why mo po yan, hindi kay Upline. Kaya kailangan, you should be always reminded by your deepest why para hindi mo na kailanganin ng tap, para hindi mo na kailanganin ng push para gumalaw at trabahuhin po si TPC. Kasi sabi nga po ni Vice Lab, wala ka na mahanapin pa kay TPC. Unlike sila noon, na wala pang result yung TPC, 1 year, wala pang mayaman, kaya nahirapan sila. Ikaw hindi na, andyan na lahat ng resultadong tao. Pwede mo yan ikwento. Huwag mo sabihin na wala ka pang result, kaya hindi ka makapag-invite. Excuses lang yan. Bakit? Ang dami nang may resulta, yun ikwento mo. Kasi yun din naman po yung ginamit ng mga may resulta na ngayon. Yung mga Upline nila na may result. Diba? Kung gusto mo talaga hatawin si TPC, dapat wala kang excuses. May trabaho ka, hindi mo dapat sinasabi yan. May anak kang inaalagaan, dapat hindi ko sinasabi yan. Bakit? Ikaw naman yun eh. Negosyo mo yun ba? Ano mo yun? Bakit kailangan mong bigyan ng excuse yung sarili mo? Sige nga, bakit kailangan sabihin mo sa sarili mo na may trabaho ako? Dapat kasi ang thinking mo, kapag nagsasabi ka ng excuses, hindi mo sinasabing excuse yan because tinatanong ka ng Upline mo. Sinasabi mo yung excuse mo sa sarili mo, which is very weird kasi ikaw dapat yung nagpapagalaw sa sarili mo, hindi naman si Upline. Pero maswerte ka kung may Upline ka na nag-push sa'yo, nagtatap sa'yo. Mahal ka niyan, kaya ginagawa yun. Diba? Mahal ka niyan eh. And dapat ma-appreciate mo yan. Dapat dun pa lang inspired ka na. Love ako ni Upline. Lagi akong tinatap ni Upline. Lagi akong nire-remind ni Upline kapag medyo nanghihina ako. Appreciate mo yan. Love ko ni Upline. Diba? So yung pangarap natin again, tayong sarili po natin ang kakamit niya. Diba? And bilang PUC po, sobrang swerte po natin na nandito po tayo sa TPC na halos lahat na po ng kailangan natin pinoprovide na. Kakainin na nga lang po natin eh. Diba? Isusubo na nga lang po natin yan. Naka-prepare na po yan. And diba, nasa sarili na po natin yan. Kung gusto natin bumilis, mas makuha natin ng mas maiksing panahon yung inaasam natin na financial at saka time freedom. Diba? Para po sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay. Nasa sayo po yan kung gusto mong pabilisin. Kayang-kaya mo yan eh. Kayang-kayang pabilisin yan. Diba? Okay, at dahil po dyan, nagpapasalamat po ako sa pakikinig niyong lahat and sana nag-match po yung deepest why doon sa pinaliwanag ko po nakitaan. Kung paano niyo po siya, kung paano niyo mapagbabangga kasi kinukuha ko po yung deepest why niyo. Kasi po napakalaki po ng opportunity na meron si TPC na kaya pong diba, i-erase yung deepest why mo para hindi mo na siya maisip, para hindi mo na siya maramdaman, para hindi ka na masaktan, para every time magkukwento ka ng kwentong TPC mo, hindi ka na umiiyak. May nakapagsabi po kasi sa akin, kaya ka naiiyak every time mag-share ka kasi ramdam mo pa yung pakiramdam ng wala. Ramdam mo pa yung pakiramdam ng kapos ka. Pero subukan mo na hindi mo na pinaproblema yan, hindi ka na mapapaiyak ng kwentong TPC mo. Papangitiin ka na lang yan. Napapaiyak ka siguro pero sa tuwa na lang. Hindi dahil sa
ramdam na ramdam mo pa yung bigat ng pakiramdam ng 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 pagkakataon na wala ka, nakapuska. Alam mo yun? So yan lamang po. Thank you po at to God be all the glory. Lagi po mag-pray na humingi ng guidance kay Lord every time pagkakagising, 'di ba? Para kasi 'di ba, kung sariling kakayahan lang po natin 'yan, hindi po natin 'yan kakayanin. So kailangan din po natin talaga yung guidance ni Lord, kailangan po mag-pray. Aside po sa hataw ng hataw, ipag-pray niyo po yung mga right people to come. 'Di ba? Si God po yung mamimili niyan para sa iyo. Hindi po tayo. Na ipinagpipray po yan at kapag dumating, please po, alagaan niyo po yan. Diba? Alagaan niyo po yan kasi, diba? Nag-invest siya hindi lang naman ng pera. Nag-invest siya sa'yo pati tiwala. So, alagaan po natin yung member natin. Mahalin po yung member natin tulad po ng pinaparamdam po sa atin ng PUC Forever, diba? Imposible po hindi niyo po nararamdaman yung pagmamahalan sa loob ng team natin.